Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong YouTube channel, Veritas. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel kong ito, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page na ito, follow na po kayo. Ito mga kabunyog, bagong segment ito dito sa aking channel at page. Itong ano ang totoo dito? ATD. Anong anong segment ito? Eh maraming nagtatanong sa akin eh, attorney, ano bang totoo dito? Kaya gumawa na lang ako ng segment, no, para lang diyan. Ano bang totoo dito? Ha? At sagutin natin sabay-sabay para isahan na lang ang pagsagot ko. Yung mga nagtatanong sa akin ng attorney, anong totoo dito? Ito na po yun. So abangan nyo lagi ito. Regular na po ito, araw-araw. Sa Veritas YouTube channel at sa Veritas Facebook page. O ito, anong totoo dito? Sa sinabi ni sa sinabi ni Robin Padilla. Ha? Iyak si Robin, mga kabunyog, mga kababayan. Totoo ito. Ha? Totoo ito. Mangiyak-ngiyak si Robin Padilla. Ha? Bakit? Ay tungkol dito sa yung paglabas ng ICC ng listahan ng mga co-perpetrators ni Duterte sa war on drugs. O di syempre, nangunguna dun sa listahan si Bato at si Bongo. Si Bato, matagal nang kumpirmado yan na si Bato sigurado na 100%. Si Bongo, mga usap-usapan lang, nakasama o hindi. Ay pero ngayon, no, ayan na, kumpirmadong kasama na. Pinangalanan na. Dati panay redacted lang yan, redacted. Ngayon hindi na redacted. Talagang revealed na. Talagang kaya ngayon, mga kabunyog, syempre si Robin Hood Padilla nag-react. Mangiyak-ngiyak si Robin. Mangiyak-ngiyak. Anong sabi ni Robin Hood Padilla? Sabi ni Robin Hood Padilla, kanina po, pagkabasa ko, naiyak po talaga ako. Kasi papaano na ito? Sino pa ang kasama ko sa Senado kapag itong dalawang ito? Si Bongo at Bato de la Rosa nabigyan pa ng warrant of arrest. E di ako na lang mag-isa. Hindi po ba depressing yun? Sinabi niya po ito, February 14. Totoo kaya ito? Sa tingin ko, oo. Mabigat yan kay Robin Padilla. Bakit mabigat? Ay, siguro yan eh. Hindi naman ito banta, threat. Hindi. Hindi ito lang. Parang pananakot lang pero wala, bluff lang. Hindi ito bluff. Seryoso ito. Hindi ito isang bagay na hindi naman yan totoo, lang yan, bluff lang yan. Hindi, totoo ito. Hindi naman ang bluff ang ICC. Anong nangyari? Nung hindi sila naniniwala na aarestuhin si Duterte, dadalhin sa ICC. Di ba matagal silang hindi naniwala doon? Ang tagal nilang ang paniwala nila, hindi maaaresto yan si Duterte. Hindi yan. Anong nangyari? Tapos ngayon na naman, mayroon na. Mayroong warrant of arrest daw si Bato de la Rosa. Nagpasiguro na si Bato de la Rosa, nagtago na. Yung pagtago pa lang ni Bato de la Rosa, naramdaman na ni Robin Padilla ang kawalan. Yan yung kanyang mga kabady dyan. Sila yung diehard na Duterte talaga dyan. Si Bato, si Bongo at si Padilla. Biglang nagtago si Bato. Naramdaman na kaagad ni Padilla yon. Tapos ngayon, nabalita na naman si Bongo kasama sa 8 co-perpetrators. At posibleng lumabas na ang warrant of arrest sa dalawa na yan. No? Kaya nararamdaman na yan ni Padilla. Bigla siya ngayong mangiyak-ngiyak. Yan. Yan, Robin, ang akala nyo kasi hindi mapapanagot. Akala nyo kasi, wala yan. Hindi naman tayo na member ng ICC, di ba? Ganun sila eh. Wala yan. Hindi tayo, hindi ma-aaresto yan. Sino mag-aaresto kay Duterte? Sino maglalakas loob niya? Magrarally ang mga supporters niyan. Hindi basta-basta yan. Tingnan nyo anong nangyari. Tapos ngayon na naman, si Bato nagtatago na. Pag lumabas ang arrest warrant, dati na alam anong mangyari kay Bongo, magtatago rin ba?
Tapos yung mga kasamahan niya pa sa Senado, malamang makukulong na. Si Villanueva, si Jinggoy, si Cheese. Kaya ngayon biglang biglang nare-realize siguro ni Robin Padilla, no? Mangiyak-ngiyak si Robin Padilla eh. Sabi niya, paano na ngayon yan? Kung na lang mag-isang maiiwan? Hindi, kakampi niya pa naman yan si Marcoleta, kakampi niya naman si Cayetano, si Amy Marcos, pero talagang ang kasanggang dikit niya mula pa noon, yung mga diehard talagang Duterte dyan, silang tatlo, Padilla, Bongo at Bato. Mhm. Eh, pasalamat lang siya si Padilla at hindi siya sangkot yan sa mga extrajudicial killings na. Pasalamat siya. Oh, hindi siya kasama diyan. Si Bato kasi eh talagang nagpagamit kay Duterte. Mula pa sa Davao, Chief of Police pa lang ng Davao si Bongo o si Bato, ano na talaga. Tapos nung naging Chief PNP siya, mayabang din si Bato. Hindi kasi sila wala kasing naiwang takot sa kanila eh. Yun yung problema. Alam nyo, pag wala ka ng takot, yan ang problema. Ang akala mo, lahat na ng bagay, walang mangyayari sa'yo. Hmm. Ang iniisip nila diyan, hindi naman tayo mapapanagot niyan. Umalis na tayo sa ICC, di wala nang jurisdiction ng ICC. Yung mga pulis, wala namang magtaano sa atin diyan, walang magtitistigo diyan laban sa atin. Oh? Pagka nakarating naman sa korte, marami tayong connections diyan, kayang-kaya natin 'yan. Oh. Kaya nga gusto nila sa Pilipinas magkaso eh. Kasi kayang-kaya nila ang criminal justice system ng Pilipinas. Oh. Ang problema, sa ICC sila ngayon pinapanagot. Nare-realize na ngayon ni Robin, seryoso pala yung ICC na yan. Seryoso pala yan. Kasi kung hindi naman seryoso yan, ibig sabihin kayang-kaya yan, oh, ay nakita niya yan nung nangyari kay Digong. Napigilan ba nilang maaresto si Digong? Hindi. Ngayon na naman, biglang nawala si Bato, nagtago. Nakikita na ngayon ni Padilla, unti-unting nawawala ang mga kasamahan niya. Tapos lumabas na ngayon, nandiyan naman ang pangalan ni Bongo. Ayan, delikado na naman. Kaya biglang nare-realize ni Padilla ngayon, mukhang grabe pala ito. Totoo pala ito. ha? Anong sabi ni Padilla? Paano na ako ngayon diyan? Mag-isa na lang ako dito. Mag-isa na lang daw siya sa mga PDP laban ng mga senador. Kakampi niya naman yan sila Cayetano, Amy, Marcoleta. Pero siyempre, ang talagang kasama niya sa PDP laban diyan, si Bato at si Bongo. Ay mawawala eh. Delikadong mawala na. Kaya biglang nakaisip ngayon si Padilla. Seryoso pala ito. Ay dapat ma-realize mo na ngayon, Padilla, na walang utang na hindi pinagbabayaran. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. Sa bandang huli, mananagot ka sa lahat ng ginawa mo. Yan yun. Sana mabawas-bawasan ang yabang mo, Robin. Sana mahambol ka ng bagay na yan. Anyway. Ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ano bang totoo dito sa sinabi ni Greco Bellica? Sabi kasi ni Greco Bellica, ang nangyayari daw ngayon, legal elimination. Sabi niya, imbes na sa baluta lumaban, idinadaan sa legal elimination. Iginiit ni former PAC Chair Greco Bellica na malinaw umano sa mata ng publiko ang planong gamitin ng ICC bilang sandata upang manatili sa kapangyarihan ang mga nasa posisyon. Ang ibig sabihin ni Greco Bellica, ito DDS ito. Official ito nung panahon ni Duterte, PAC, Presidential Anti-Crime Commission. Ang problema, siya ang pinuno ng PAC, wala namang nangyari. Presidential Anti-Crime Commission. Ikaw yung create na body ng na nasa under sa Office of the President para habulin ang mga korap. Wala namang nagawa. Pero anyway, so ngayon, pumapapil itong si Greco Bellica. Siguro nakikita niya na iniisa-isa na ang kanyang mga kasamahang DDS. Ang tawag niya dito, legal elimination. Bakit legal elimination?
isa-isang nawawala. Isa-isang nawawala ang mga kasamahan niya, ini-eliminate. Legal. O, kasi dinadaan sa legal eh. Kaso. Mga kaso. Para ka naman Greco Belica kung magsalita, hindi nyo ginawa yan noon. Eh di ba anong ginawa nyo kay ano, ah, Laila de Lima? O di ba kinasuhan nyo din ng legal? Kinasuhan nyo ng legal, ginamit nyo rin. Yan yung weaponization of the law. Ginamit nyo yung legal na mga kaso laban kay Laila o para ma-eliminate. Yun, nakulong. Nagtagumpay kayo. Ang problema ninyo, hindi naman totoo yung mga kaso. Gawa-gawa lang. Kaya, sa bandang huli, na-vindicate si Laila, napalaya. Itong sa inyo, ito yung problema nyo. Kasi itong mga kasamahan nyo na may mga kaso, kinakasuhan, mabigat ang mga ebidensya, hindi gawa-gawa. Yan yung mabigat yan. Halimbawa yung kay Duterte, kay Bato, kay Bongo, hindi gawa-gawa yan, yung sa ICC na yan. Yan yung problema nyo. Kaya yung sinasabi mong legal elimination, hindi naman pagpapanagot yan. Dapat naman talaga, yan na yung mga may kagagawa ng krimen, kasalanan sa bayan, managot. Hindi naman pwedeng hindi. Accountability of public officers yan. Sa tindi ng pinatay ng panahon ng amo mong si Duterte, sa tindi ng napatay, imaginin mo, 25,000 to 35,000, ang tinatanggap ng pulis 6,000. Doon na lang tayo mag-uusap sa tinanggap ng pulis na 6,000. Imaginin mong 6,000. Hindi na makatao yan. Kahit pa sabihin mong mga adik yan, kriminal yan. Ama ba yun na ubusin mo yan sa ganyan? Walang kalaban-laban. Pinalabas lang ng laban. Diba? Kaya nga extrajudicial killings eh. So ngayon, anong nangyayari ngayon kay Duterte, kay Bato, kay Bongo? Pinapanagot sila diyan. Tapos tatawagin mo yan legal elimination. Itong mga kakampi yung senador, sila Cheese, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, ay wala eh. Nagbumaha ng matindi ang Metro Manila, ang mga katabing probinsya, Bulacan, Pampanga, bumaha ng matindi. Anong lumabas? Trilyon-trilyon na ang inallocate na budget para sa mga flood control, wala man lang napigil sa pagbaha. Anong nangyari? Inimbestigahan ngayon. Lumabas ngayon, napakarami palang mga ghost projects, substandard na projects. Kaya, anong ginawa ng gobyerno? Nagsulong ng kampanya laban sa korupsyon sa flood control. Sino ngayon ang mga lumabas na mga proponents ng mga proyektong ito? Ayan na, si Cheese, si Jinggoy, si Joel Villanueva, sila Revilla. Yun, mga kakampi nyo yan. Mga kasamahan nyo yan sa minorya, sa Senado. Kinasuhan sila. Ngayon, sasabihin mo yan ngayon, legal elimination. Hindi legal elimination yan. Ay sila yung may mga ebidensyang may kagagawa ng krimen eh. Pinapanagot sila ngayon. Ano yan eh. Nagrereklamo ngayon si Greco Belica. Ginagamit ang mga kaso, kinakaso ang mga kasamahan nila para ma-eliminate. Pag na-eliminate na daw, wala na, hindi nakalaban sa eleksyon sa 2028. Ang reklamo ni Greco Belica, bakit hindi na lang daw talunin sa laban sa eleksyon? Bakit daw inaalis sa paraan ng mga kaso, mga legal? Legal elimination. Hindi yan. Ang mga kaso nila ay hindi para i-eliminate sila, para hindi na maging kalaban sa 2028. Hindi yun. Pagpapanagot ito sa kanila. Pinapanagot si Duterte, pinapanagot si Bongo, pinapanagot si Bato sa mga malulubhang krimen ng mga pagpatay nung panahon ninyo. Yan yun. ICC ang nagpapanagot sa kanila. Dahil hindi nabigyan ng hustisya ang mga biktima dito sa ating bansa. Yun namang mga kaso ng mga senador na kakampi nyo sa minorya, yan ay pagpapanagot din sa kanila sa mga anomalya sa flood control. Pagwawalda sa pera ng bayan. Bakit pinapanagot si Sara? Grabe ang pagwawalda sa pera ng bayan. Pagpapanagot din ang impeachment ni Sara. So hindi legal elimination yan. Ito'y pananagutan, pagpapanagot. Accountability of public officers. Gagawa-gawa kayo ng mga krimen, pagnanakaw sa pera ng bayan, tapos
Magrereklamo kayo ngayong nakakasuhan na, sasabihin niyo legal elimination? Oh, kung sa tingin ninyo gawa-gawa lang 'yan, hindi naman totoo, harapin niyo. Oh, 'di ba gano'n ang ginawa ninyo kay Leila de Lima? 'Yun, kaya naman kayo nabigo kay Leila kasi trumped up charges 'yun, gawa-gawa. Gawa-gawa yung mga ebidensya, gawa-gawa yung mga testigo. Ay sa bandang huli talaga, mabi-vindicate si Leila do'n. 'Yun na nga ang nangyari. Dito hindi, mahirapan kayo. Kaya nga si Kaufman ayaw niyang matuloy ang trial. Kung ano-anong delaying tactics. Kasi alam niyang mabibigat ang mga testigo at ebidensya. Oh. Dito rin sa dito rin sa kaso sa nila Jinggoy, nila Joel Villanueva, nila Revilla, nila Cheese, pinapasiguro ng ombudsman kaya nga natatagalan. Kasi sabi ni Ombudsman Boying hindi na dapat mangyari yung nangyari nung nakaraan. Na-acquit si Bong Revilla, na-acquit si Jinggoy. Dito hindi na. Kaya hangga't walang reasonable certainty of conviction, hindi nila ipina-file. Oh, 'yan ang ano, imaginin niyo 'yan, ang tindi ng standard na ginagamit, reasonable certainty of conviction. Kaya ano ito, anyway, termino mo 'yan, Greco Bellica. Ah, umaalma ka ngayon, legal elimination daw, hindi legal elimination 'yan, pagpapanagot 'yan. Ito mga kabunyog, mga kabayan, anong totoo dito? Ah, hinihintay ni Marcoleta ang sagot ni Carpio. Tungkol saan? Ay inakusahan ni ano, sabi ni Marcoleta, ah, kakasuhan niya daw ng treason si ano, posibleng kasuhan niya daw ng treason si Carpio, eh. Sabi ni Marcoleta. Kaya nga nag-react si Ronald Llamas, sabi ni Ronald Llamas, "Ha? Siya pa ang may ganang kumaso? Siya pa ang may ganang magkaso ng treason kay ano, kay retired Senior Associate Justice Carpio?" Anong basis? Bakit nagsasabi si Marcoleta na posibleng kasuhan niya si retired Senior Associate Justice Carpio? Ang ginagamit na basihan ni Marcoleta, yung desisyon sa Magallona versus Ermita. 2011 case yan sa Supreme Court. Hmm? Nakarating yan sa Supreme Court yung kaso ng constitutionality ng Republic Act 95-22. Sa Republic Act 95-22, ah, yung demarcation ng baseline ng ating yung archipelagic baseline natin, ang ginamit hindi na yung rectangular na ginamit sa Treaty of Paris. Hindi na yon. Ang ginamit based na sa UNCLOS. Sinunod na yung UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Hindi na yung rectangular. Ang problema, nabawasan ang territorial sea. Pero lumaki naman yung exclusive economic zone. So matotal, nadagdagan ang teritoryo. Kaya lang, ang nire-raise ni Marcoleta, binawasan daw yung territorial sea. Kagagawan yun ni Carpio kasi siya yung sumulat ng desisyon. Kaya gusto niyang kasuhan ng treason. Pero ang totoo, hindi naman desisyon ni Carpio yun. Desisyon yun ng Korte Suprema, Anbang. At saka, yung batas na yun, hindi naman sila Carpio ang sumulat. Ang sumulat nun, ang gumawa nun, Kongreso. Pinirmahan ng presidente ni Pinoy. 2011 yan eh. Ang author pa nga niyan, ang nagpanukala ng batas na yan, ang yumaong si Miriam Defensor Santiago. So ibig sabihin, pinag-aralan yan ng Kongreso, ng Senado, ng Kamara, hanggang sa maging batas. Kaya lang, question, dinala sa Korte Suprema. Pagdating sa Korte Suprema, Anbang ang nagdesisyon. Kasi constitutionality yan ng ng batas. Ang sumulat ng ponensya, desisyon, si Carpio. Kakasuhan mo ba si Carpio doon ng treason? Siya lang naman ang sumulat ng desisyon. Ang desisyon ay anbang. Ang pinag-uusapan, batas na ginawa ng Kongreso, pinirmahan ng Presidente. Masyadong ano to. Tawang ko. Kaya lang, wala pang comment si retired Senior Associate Justice Carpio. Hindi ko alam kung ayaw niya nang mag-comment. Siguro iniisip niya, wala namang saysay ang kakasuhan ako ng treason, wag na lang ako mag-comment. Pero baka naghahanda ng malinaw na paliwanag si Carpio diyan. Abangan natin. Abangan natin. Ang problema, pag sinagot siya ni Carpio diyan, baka sasagot na naman si Marcoleta. Iinit lalo ito. Iinit lalo ito. Dapat kasi natuloy na lang sana yung debate. Nanghamon kasi ng debate si Marcoleta.
Tinanggap naman ni Carpio. Ang problema, ang daming kondisyon ni Marcoleta. Dapat daw wala daw limit o kahit ano na lang pwedeng pagdebatihan, kahit ano. Ha? Ano yan? Walang limit kung ano, walang issue-issue kung anong issue, wala. Lahat ng anggulo pwede daw pagdebatihan. Siyempre ayaw naman ni Carpio nun. Saan ka naman nakakitang walang direksyon yung laban? Dapat may issues para malimit yung debate doon. Oh, mayroon na sanang mag-i-sponsor yung Philippine Bar Association. Willing daw silang mag-host para magkaroon ng ano, venue, pati yung flow eh kaya lang ano hindi pa nga natutuloy yung debate, biglang naglabas si Marcoleta ng ganyan. Kakasuhan niya daw ng treason si Carpio dahil nga doon. Ha? Oh, ewan natin dito. Wala pang sagot si Carpio Ewan natin. Wala pa kayang sagot dahil ano, masyado siyang nabababawan sa banta ni Marcoleta, ayaw niya ng patulan or naghahanda siya ng comprehensive na sagot. Oh. Nabasa ko yung desisyon na yan kasi ina-assign ko yan sa mga estudyante na yan. Ina-assign ko yan sa mga estudyante ko sa Constitutional Law 1 yung case na yan. Magalyuna versus Ermita. Sabi ko, talagang nag-research si Carpio sa desisyon niyang ito. May ano pa doon. Computation talaga doon. Ilang nautical miles, square nautical miles ang nawala. Ilan naman ng square nautical miles ang nadagdag? Ilang square nautical miles ngayon ang total? Yun. Napakalinaw ng computation doon. Napakalinaw ng computation doon. Anyway, abangan natin ang sagot ni retired senior associate Justice Carpio kung sasagot siya. Problema pag sumagot si Carpio, sasagot na naman si Marcoleta. Mukhang lalong iinit ito Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.